Nakasama yung loob mo, eh. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit na ano bang sabihin ko, ayaw niya na. Iniwan sa akin yung bata. Hirap na hirap ako. Hindi ko alam, hindi ako nakakapasok ng ilang araw. Dahil hindi ko alam kung paano ko alagaan yung bata. Hindi ko alam kung paano maging nanay. Binabati ko po lahat ng mga kamag-anak ko dyan at katrabaho ko sa Dragon Asia Rolling Mills. Nandito na po ako sa Wawawin at saka sa East Medical Center, Valenzuela City. Lahat ng doktor ng asawa ko at mga nursing dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nandito na po ako sa Wawawin. Ilan taon ka na, paring Rolly? 39, paring Will. Ilan na anak? Wala paring Will. Wala pa paring Will. Bakit? Kasi iwan ko lang Kuya Will, hindi binigay sa Panginoon eh. Ah, so pero may asawa ka? May asawa, may sakit niya Kuya Will, nasa ospital ngayon Kuya Will. Matiin mo yung asawa. Be! Magpagani na dyan, be. Kahit gano'n kaya ng peri ko, ba't ako lang nirapan sa'yo, be. Nakasama yung loob mo, be. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Huwag kami bitaw, be. Di ko alam anong gawin sa sarili ko ngayon. Minsan naglaga ko sa kasana, umiyak ako, pero... Okay, Rolly, okay lang yan. Kuya Will. Sige. Matagal na ba kayo mag-asawa? 18 years na, Kuya Will. Hindi kami nagkaanak. Pero nagmamahalan kami, Kuya Will. Hindi kami naghihiwalay. Okay. Sabi sa akin, inaano pa nga ako sa mga kasama. Sabi nila, pag ako, maghanap ka ng iba, pero hindi ko kaya, Kuya Will, kasi mahal na mahal ko siya, Kuya Will. Sige lang, okay lang yun. Galingan mo. Salamat, Kuya Will. Sana palaring kayo. Okay, palaring ka. Salamat, Kuya Will. Ayan. Ano gusto mong sabihin sa asawa mo? Palagi siya mag-iingat sa trabaho niya, tsaka salamat. Kahit pati yung side ko, binubuhay niya pa rin. Wala kasi akong trabaho eh. Walang ibang inaasahan yung lola ko, kundi kami lang. Salamat ha. Pasensya ka na sa pagpapabigat namin sa'yo. Kahit hindi mo na nauuna yung pamilya mo, para na sa pamilya ko. Huwag ka na pag ginagawa ko ng lahat na makakaya ko kahit magbalat ng bako. Kuya Will, pasensya na po. Okay lang. Ayun lang, mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Sana huwag ka magbago. Ma. Pinoy. Balot. Tsaka Pinoy ka. Huwag mo nang tindihin yun. Kasi nga, ang sabi nga nila, pag inasawa raw yung anak ng babae, ikaw, ako ay nagiging kaano na ni Lola. Kapamilya, ano na ako ni Lola. Naguguluhan kami. Ulitin mo. Paluha na kami. Niloloko mo kami. Ulitin mo, inasawa nung anak mo ni Lola. Ni ko, ni Monica. Okay. Ulitin natin, balot. Go. Mayan. Huwag mo nang isipin yun kasi ang mahalaga doon, tayo naman nagtutulungan eh. Wala namang ibang pwede pang tumulong sa atin, kundi tayo rin. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Kaya ko kayong igapang.
Ano ko sa'yo, pag birthday ng mga anak mo, ano, sa kayo kumakain? Yung huling birthday na anak ko, Will, naligo lang kami sa ilog. Doon sa Pangil. Tapos, anong pinagsaluhan yung pagkain? Bumili lang kami sa ng Will ng isang pirasong bangos. Ihaw. Tapos kain kami doon sa ilog. Talaga? So, isang parasong bangos, tapos? Yun na siya ang nakakayanan. Kanin. Kanin. Gulay, Will. Tapos, may soft drinks naman. Meron din naman, Will. Kaso, utangin mo pa. Anak ni Man Julius. 6 po. 6, si nanay, nasaan? Ang inyong asawa. Sa kasalukuyan, paring Will, ang asawa ko ay namatay noong November 8, 2009. Okay, ano kinamatay? Asthma. Asthmatic. Ano, mahirap ba ang buhay ng isang magsasaka? Mahirap, paring Will, pero ito po ang ipinagpatapos ko sa aking 3 anak ng kolehiyo. Wow. Galing ah. So lahat ng mga anak nyo, nakapagpatapos na kayo ng inyong mga anak, na kayo po ay isang balo. Oo, paring Will. Kainam, no? Okay, sino kasama nyo? Ipinapakilala ko po sa inyo lahat sa buong mundo, ang aking bunsong anak, si Bamer. Magandang hapon po, Kuya Will. Ano gusto mo sabihin sa dakila mong ama? Papa, salamat po sa mga ginagawa niyo po para sa amin. Salamat po dahil po binibigyan niyo po kami ng lakas ng loob, pagmamahal po, tsaka po pagtulong po sa amin. Mahal na mahal ko po kayo pa. Nak, kahit na wala na ang mama, at kaya ko ginagawa ito na hindi ako nag-asawa dahil para masuportahan kayo at mapag-aral. Sana tapusin mo ang iyong pag-aaral. Mahal na mahal kita, nak. Si nanay, asawa nyo. Po yung asawa ko, iniwan po ako. Iniwan ka! Ang sakit po, ginawa sa akin. Ang sabi niya, nasan siya? Nasa Mindanao po ngayon. Anong rason? Ay yung nanay niya daw po patay. Sabi nga nun, Oo, namatay umalis, na po. napunta na Mindanao. Oo. Pagkatapos, ano nangyari? Ay pinauwi ko. Pinabili ko yung kabayo ko. Ano nangyari? Anong kabayo to? Yung sakayan po, yung kabayo. Oh, alam ko yun. Kasi dalawa kabayo, isang plantsahan sa isang kabayo. Okay. Tama, baka yung kabayo pang plantsa. Ngayon, binenta mo yung kabayo mo. Opo. Bakit mo binenta? Walang pamasahe po. Magkano nabenta? 19.30. Oh, 19.30. Okay. Okay. 19.30. Tapos, Pinadala ko po sa kanya. yung 19.30? Bumawas po lang akong 5,000 pang kain namin. Di 14.30? Opo. Okay, oh, yung 14.30, pinadala mo sa kanya? Opo. Tapos, Eh, simula na nung natanggap niya yung pera, di na bumalik sa akin. Tinawagan ko na wala na. sa tingin niyo ba may iba na siyang minamahal? May, ang balita ko, Kuya Will, may asawa na eh. May asawa na eh. Kasi, nung tumawag sa anak ko, nung March, may naririnig siyang anak. Ay ko naman, pag nang ganon, hindi naman ko nasasaktan ako. Lumalayo na lang ako. Sabi ko, kung ganito ang buhay, ako'y patunayan ko na lang sa dala kong anak. Sila bubuhayin ko. Nandyan ang buhay ko sa dala kong anak. Di na ako mag-aasawa. Kaya nga. Arjon po. Taga saan ka ba, Arjon? Taga Bicol po. So, ikaw ay isang single dad. Single dad po. Ibig sabihin nun, wala kang asawa ngayon. Wala po. Bakit? Hiwalay po. Hiwalay po. May matagal na. Mga almost 3 years na po. Ilan ang anak mo? 4 po. Nasa iyo lahat? Opo. Nasaan yung misis mo? Nag-OFW po. O, tapos, Ayun, nakakita ng mga sugwa po.
Sinabi niya sa'yo, nandun siya sa abroad, saan? Nasa Taiwan po. O, tapos sinabi niya sa'yo, nahuli mo, nalaman mo, paano? Nung una po kasi parang naglalabo na siya. Dati kasi active siya mag-online, mag-ano sa amin. Tapos, hanggang sa wala nang, hindi na katulad dati. Napipil ko na. Doon siya sinabi sa'yo? Umamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako uli. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Yun ang tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. So nakita mo yung lalaki? Opo, pinapasok ko po sa bahay. Sabi ko, pumasok siya. Kasi hindi po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko, masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama. Dahil dun sa pangarap namin. Bakit mo siya pinayagan kasi mag-abroad? Na dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga anak mo, may kalinga na isang ina. Ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami parehas dito. Ano nararamdaman mo nun? Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti nang Pero ngayon ba, may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang dahil yung mga anak ko, 4 nasa akin eh. Lahat ako lang tumatago. Asan ang mami niya? May asawa ko, Will. Ano may asawa? May asawa po siya. Hindi niya po sinabi sa akin na may asawa siya. Nagkakilala kami sa Facebook. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng ugnayan. Nasa abroad pa siya nung nagka-message kami. Saan abroad? Sa Kuwait po. Kuwait, and then? Tapos, sabi niya, pag uwi niya, magkikita kami. So, nagkita kami. Tapos, mas lumalim yung ugnayan naming dalawa. Nung pa nagkita kayo, nagsama kayo? Tumuloy siya sa akin. Matagal? Mga months din. And then? Tapos hanggang sa, ayun, nabuntis. Nung nabuntis siya, doon niya lang sinabi na, kasi, inaya ko siya nung kasal. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Hindi pwede. Kung pwede ngang hindi mabuo tong batang to eh. Sabi ko, ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong maintindihan. Bakit hindi pwede? Kaya ko naman panagutan. Magtatrabaho ako mabuti. Doon niya sinabi, may asawa siya. Meron na siyang 2 anak. Kasal sila. At ayaw niya daw masira yung pamilya nila. Nakiusap siya sa akin na itago ko siya. Nangupahan kami sa Paranaque. Hanggang sa mga anak siya. Iniwan sa akin yung bata. Hirap na hirap ako. Di ko alam, di ako nakakapasok ng ilang araw. Dahil di ko alam kung paano kaalagaan yung bata. Di ko alam kung paano maging nanay. Minsan, nakikiusap ako sa boss ko na, boss, baka daw makapasok, baka malate ako. Sabi ng boss ko, dalhin mo na dito yung baby. Ako na mag-aalaga. Minsan nakikiusap ako kung kaninong tao. May mag-alaga lang sa anak ko, makapasok ako, makapaghanap buhay ako. Nauunawaan ko kung ano yung naging pasya mo. Nasaktan ako, pero kailangan ko magpakatatag para kay baby. Kung ano man yung pinagsamahan natin,
yung mga magagandang alaala. Tatago ko yun. Habang buhay, naging parte ka ng buhay ko. Minahal kita ng totoo. Sana maging masaya kayo.